11 ng umaga nang matanggap ng emergency response team ng Makati ang tawag ng isang security guard. May aksidente raw sa isang ginagawang building sa Paseo de Rojas, kaya agad silang rumesponde. Isa ang grupo ni Mark sa rescue teams na unang dumating sa site. Dito nila dinatnan ang kaawa-awang itsura ng mga biktima. Ang isa, nakasabit pa ang katawan sa steel fence na binagsakan. Marami ng dugo, tapos nakita ko yung iba doon na dislocate na yung mga bones. Yung iba may halos duguan yung mga ulo. Hindi ko alam kung may may hard hat. Kwento pa ni Mark, kalunos-lunos din ang sinapit ng 3 bangkay na huling nailabas sa gusali. Kinailangan pang talian ang nabaling braso para hindi tuluyang mahiwalay sa katawan. Doon nakalaylay na lang yung mga kamay niya, pati paa. Yung isang ulo nung victim, may biyak. Tapos yung ear niya na parang nawala na sa may biyak na dito. 3 taon ng emergency medical dispatcher si Mark, pero aminado siya na mahirap makalimutan ang itsura ng mga biktima ng ganitong aksidente. Parang napailing ako kasi alam ko may mga pamilya yun. Nakita ko yung isa may wedding ring pa. Paano na yung mga naiwan nila, gano'n. Sabi pa ni Mark, mahirap ang trabaho niya dahil ang mga biktima ng trahedya ay nagiging bahagi na rin ng alaala niya. Iniisip na lang niya na nakatulong siya kahit paano sa mga biktima. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Nakakakilabot, ganyan isinalarawan ng ilang testigo ang aksidenteng nangyari sa itinatayong Eton Residences. Marami sa kanila ang nagulat sa narinig na malakas na tunog na sinundan ng mga sigaw ng mga nahuhulog at nakalambitin na trabahador. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Umalingaw ang mga sirena ng ambulansya sa Makati City kanina. Ang destinasyon, ang tinatayong gusali ng Eton Residences kung saan 10 trabahador ang namatay matapos bumagsak ang sinasakyang gondola o service elevator ng mga construction worker sa ginagawang gusali. Pinasok ang mga manggagawa sa mga ambulansya para dalhin sa ospital. Sa gitna ng pag-rescue at pag-recover ng mga bangkay, naglabasan ng mga empleyado ng katabing gusali. Si Luis Tolentino nagulat na lang nang makarinig ng malakas na tunog. Nahulog na, nakikita ko yung dalawa. Pabilis ang sumisirit yung dalawang pababa Kasunod yung mga ibang tao na nakahawak pa dun sa bakal. Parang sa shooting lang, pero kung sa titignan mo, nakakatakot talaga Ang mga tinderang sina Kim at Liza na nasa baba lamang ng construction site, nakarinig din ng malakas na tunog at pagtingala nila, kinilabutan na lang sa nakita. Akala namin kasi building yung bumaksak kasi nga lakas ang impact. Yung pagbaksak nila, yun dire-diretso na, tapos lumabas kami nun. Nandun na, nasa baba na yung mga tao. Natataranta na kami nun, yung time na yun. Lang kami nakakita ng mga taong ganyan na nahulog sa construction, tapos siyempre Emosyonal naman na sumugod si Aling Mimi sa gusali. Bit-bit ang anak na balitaan niya nangyaring aksidente doon at nangambang napabilang ang asawang si Alexander sa mga nasawi. Dahil sabi ng gwardiya dito ako pupunta. Sabi mo naman, papuntahin ako dito. Saan ba talaga makuha yung, makita ko yung asawa ko kung sure ba talaga? Tinitext ko ng tinitext, tapos hindi na naman nagre-reply. Kaya lalo ka nag-alala. Siyempre. Nahimasmasan na lang si Aling Mimi nang makitang wala sa listahan ng mga nasawi ang kanyang asawa. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP at ng Department of Labor at binubuo ang bawat piraso ng impormasyon na nakukuha nila sa mga naging testigo sa kalunos-lunos na pangyayari. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Dead on arrival sa ospital ng Makati ang 9 na construction workers na naaksidente sa ginagawang Eton Residences sa Makati. Isa naman ang nakaligtas at inilipat na ng ospital at nasa ospital ng Makati ngayon si Nico Bawa. Nico, kumusta na ang kalagayan ng nakaligtas na biktima? Corina, nakaligtas na nasa stable na ang kondisyon nito ayon sa mga doktor, yung natitirang isang construction worker na nakaligtas doon sa kasama sa mga naaksidente. Pero kanina pang hapon, pilit na nire-revive ng mga doktor ng iba pang mga construction worker pero talagang hindi nakinaya dahil sa lalim at dami ng mga tinamong sugat. Isa-isang
Tinakbo sa ospital ng Makati ang mga na-aksidenteng construction worker. Si Maria Lorraine Cristobal hindi makapaniwala ang kabilang ang mister niyang si Benbon sa mga namatay. Wag ko na daw po siya antayin kasi may overtime na po sila. Ayun nga po, tapos mabalitaan mo na lang po sa pula sa langanan na sinaya. Sa press con sa ospital, nilinaw ng mga doktor na masyadong maraming pinsalang tinamo ang mga biktima mula ulo hanggang paa at nadamay pati ang kanilang internal organs. And based on the physical examination, blunt trauma to vital organs, head trauma, mga multiple fractures causing bleeding, at saka crushing injuries. May mga nakita kami na may close to traumatic amputation. Nilipat naman ang nag-iisang nakaligtas sa si Roel Perez sa isa pang branch ng ospital ng Makati. Nabali ang kanyang kanang kamay at bindi at nasugatan din sa tiyan. Inoobserbahan pa rin ang kanyang kondisyon matapos si X-ray at CT scan. Sa ngayon kasi stable siya, pero guarded siya. Close monitoring ang kailangan. Kanina, nagkaroon pa ng pagtatalo sa pagitan ng mga pamilya ng biktima at ng kontraktor tungkol sa gastusin ng mga biktima. Yun na nga ba sinasabi ko sa'yo, pupurma kayo na wala pa tayo. Bakit kailangan pa masabihin niyo ako may pera ako? Eh, sa inyo nangyari yan eh. Accident. Kausapin nga natin muna. Sabi ko naman sa inyo, kausapin muna natin kung paano babayaran ito bago ito. Pero ayon kay Makati Mayor Junjun Binay, sasagutin na muna ng lungsod ng gastusin sa ospital ng mga biktima. Pagkatapos sa investigasyon ng aksidente, saka na lang daw pag-uusapan kung anong danyos ang makukuha ng mga pamilya ng biktima. Dapat may insurance nitong mga biktimang ito at ito ay isang aksidente na dapat mayroong managot. Kung wala naman talaga at talagang nakita naman natin na mahihirap itong mga tao nito, hindi na natin sila pagbabayaran dito sa ospital. Dumating na rin ang PNP Soko para ayusin ang pagkakakilanlan ng mga construction worker. Sa ngayon, 2 pa lang sa mga biktima ang napupuntahan ng mga kamag-anak. Corina, sa pangkalahatan, 10 ang namatay. Meron pang isa na nanggaling sa Makati Med at hindi na rin na-revive ng ospital mismo. Sa pangkalahatan, yung iba naman mga bangkay dinala doon sa isa pang punerarya sa Pilipinas, sa may JP Rizal, kung saan ngayon mismo ginagawa ang autopsy at inaasahan doon na rin pupunta ang iba mga kamag-anak. Corina? Maraming salamat si Nico Bawa. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang management ng Eton Properties sa mga pamilya ng mga trabahador na namatay sa aksidente. Tiniyak ng kumpanya na ginagawa nila ang lahat para masiguro na ang Eton at ang kontraktor nito ay magbibigay ng tulong sa mga biktima. Nangako rin ang management na aalamin kung sumusunod ang kanilang mga contractors at construction management consultants sa kanilang safety regulations. Eton, its contractors and construction management consultants are cooperating with the police authorities and the city engineer's office as they investigate the cause of the accident. In the meantime, the company's priority is to ensure that the victims' families are informed and extended needed assistance by the contractor. At siyempre, kaunay po na aksidente sa Makati, ating makakausap mula sa ospital ng Makati si Senior Superintendent Froilan Bonifacio, ang hepe ng Makati Police. Magandang gabi po.